that is it. And then we go to curriculum and teaching. We recently launched the Matatag curriculum, which we will pilot this year. I don't know kung kinsa ang mga pilot schools. Yes, we have 5 pilot schools who will run the Matatag curriculum for this school year. And then sa sunod na school year, we will do a phased implementation of the Matatag curriculum. Ang atuang curriculum, dako na kayo siya og improvement from the previous one. And we thank the administration of President Duterte and the leadership of Secretary Liling Briones na disugdan nila ang pag-review sa atong grades 1 to 10. So from 11,000 learning competencies, there are only 3,000, approximately 3,000 learning competencies. You know, pag naamin dito sa central office and I listen, dili ako teacher, dili po ko education background, and I don't have experience with the academy. Pag maminaw ko sa ilaha, and we have so many very good academe and scholars sa Department of Education. Sometimes when I listen to them, and one time I really lost my temper. Tungod kay, there's so many things that they want to do that is based on books that they forget ang implementation diri sa sulod sa classroom. Oh, this is very accessible doon sa mga far-flung barangays natin and mga children, mga learners natin na nasa malalayong lugar. As narrated by Yusek Densing, simultaneous blessing and inauguration this morning ng lahat ng mga last mile schools na natapos ang construction ng kanilang classrooms. We are trying to the administration of President Marcos under the Bagong Pilipinas banner is pursuing 2 tracks in solving the problems of basic education. Nakita kasi namin na since time immemorial, paulit-ulit na lang yung solusyon na ibinibigay sa problema natin. May problema tayo sa teachers, we hire more teachers, we look for more teachers, and yet hindi naman din natin napupuno lahat ng mga pangangailangan natin sa teachers. And then we cannot address the quality as well, no matter how stringent yung ating mga requirements sa pagpili ng ating mga bagong teachers. And then we always wala kasi balo kung tungod ba niya sa kanang pananaw nato sa edukasyon kay naalang sa classroom, but na ako ang namatnunan na ang tao mag-measure siya sa Department of Education by classroom, which is dapat ang ato ang measure sa education is ang performance sa mga bata, whether naa siya sa ilalong sa manggudri, naa siya sa balay, naa siya sa classroom, pero kamao ang bata o math, science, reading, makasabot ang bata kung unsa ang iyahang ginabasa. The measure of the performance of the Department of Education is through the learners, dili ang pag-ihap sa classroom. Pero napansin na mo, paglingkod na mo dito sa Department of Education, mo siya ang permi ginapangutanan sa mga tao. Pila ang inyong ipabuhat ng classroom karong tuiga. Mabaw kaayo siya nga measure sa isa ka department who molds the future of the country. So we decided to pursue 2 tracks sa pag-initiate of reforms and trying to solve the problems of basic education in the administration of President Marcos. Una, gamit na mo itong traditional track na measure sa mga tao, classroom of teacher.
ang ikaduha, gamit na mo ang natunan nato sa pandemic, which is the blended learning program. Because we can easily solve the shortage of classrooms, teachers, and congestion sa mga classrooms nato with the blended learning program. So, sunod tuig, sunod school year, daghan kaayo ang mga i-implement sa curriculum and teaching strands na mga innovations on trying to solve the problems nato sa congestion, sa teachers, kakulangan sa teachers o kakulangan sa classroom. And so duha siya ka track, the traditional track and then this new one, the lessons from the pandemic, our blended learning program. Plus, there is a need for us to really evolve from the teacher-student na gikadak-an natong tanan tungod kay this is the advent of artificial intelligence. And dili na gid na mawala ang artificial intelligence. Kumbaga, mas pa na siya mo lambo. Mauna na siya ang ato ang future. And we need to evolve as well with AI. So it has to be education in AI. Tungod kay we foresee na there will come a time, and this has been started by Secretary no, the futures of education, na likely there will be a future na wala na teachers, only AI, and wala na classroom, only students everywhere, bisag asa, which is in track as well with lifelong learning. Dili lang na sa eskwelahan ang pagtuon. So mo na siya duha ka buok na track na pursue na mo in solving the problems of basic education. The traditional, katong gusto sa tanan, pila ka classroom, pila ka teacher, o katong bato, blended learning program, plus what is the future of the Philippines and Philippine basic education in AI. So mao na siya na mo ang ginabuhat with regard to infrastructure, with regard to kakulangan sa teachers. And then we go to so that is it, and then we go to curriculum and teaching. We recently launched the Matatag curriculum, which we will pilot this year. I don't know kung kinsa ang mga pilot schools. Yes, we have 5 pilot schools who will run the Matatag curriculum for this school year. And then sa sunod na school year, we will do a phased implementation of the Matatag curriculum. Ang atuang curriculum, dako na kayo siya og improvement from the previous one, and we thank the administration of President Duterte and the leadership of Secretary Liling Briones na disublan nila ang pag-review sa atong grades 1 to 10. So from 11,000 learning competencies, there are only 3,000, approximately 3,000 learning competencies. You know, pag naamin dito sa central office and I listen, dili ako teacher, dili po ko education background, and I don't have experience with the academy. Pag maminaw ko sa ilaha, and we have so many very good academe and scholars sa Department of Education. Sometimes when I listen to them, and one time I really lost my temper. Tungod kay, there's so many things that they want to do that is based on books that they forget ang implementation diri sa sulod sa classroom. Oh, this is very good because this is based on research, and this is very good mas mao ang teorya sa edukasyon. But coming from field operations, because I was mayor, and mayor is kanang duol sa barangay, duol sa tao, nakalimutan sa mga scholars na it is different. Gwapo siya sa teorya, pero it is different pag naanak ka sa classroom. An example of this is the mother tongue based
education. Hindi sila makalalis sa ako Kaya nga no, ako ang mga anak, multilingual. Tungod kay, ang ako ang bana, Tagalog. Sama man siya magpinisaya, pero dili gyud siya, makasabot siya, pero dili gyud siya magpinisaya, magsige siya og Tagalog. Ako, tungod kay nagdako ko sa Davao, Bisaya ni sa Balay, Bisaya ko. Sa Balay, ang amo ang mga anak, Tagalog sila sa ilahang amahan, Bisaya sila sa ilahang inahan. Pero somehow, ang ilahang brain shows Tagalog as their primary language. Maunang, magsige kong binisaya sa ilaha, magsige sila tupan sa ako o Tagalog. And of course, exposure nila sa English, well, sa internet, ang eskwelahan, mga libro na sila ingana na background na sa English. And then, musunod sila sa eskwelahan, ang mother tongue is Bisaya. Pero ang mga anak, Bisaya ang inahan sa Davao ng Puyo, pero Tagalog ang ilahang inistoryahan. So, gwapo siya siguro kung pareho tatanan Bisaya, pareho tatanan Hiligaynon, pareho tatanan Nagatchabacano, pero tungod kay multicultural ang tanan lugar sa Pilipinas and daghan dayo, pareho sa amoa, kaniadtos, nagdako ko, Ilonggo ang amo ang teacher, uy, dili ko ba lumang Binisaya. So, ang amo ang istorya sa eskwelahan is Tagalog. And we learn English because it is mandatory, meaning, kinahanglan nyo ka mag-istorya o in English para ma-practice nimo ang imong English. In fact, diba, pabayron pa ka o piso, para dili ka, pag madakpan ka sa monitor, wala na kuan, wala na English. So, yes, ingana siya. Maybe siguro in countries na duha tulo lang ang ilahang language. Or ino naman nato, upat lang ang ilahang language. Sabalo mo, magaling na ba, pataka, nakaana dito sa ako ang kauban. Ano na ang may tao nga pupuyo sa inaani sa layo sa kauban? Naasa bukid, pag-ani sa hangin, wala kasi ba ito mapapalit ka o dito, madala ka sa hangin na dito. Ino nang ako ang kauban tungod daw kay malinawon ang pagpamuyo kung naa ka sa bukid. Okay lang man, kung wala MPA, dito sa amo kaniang to, dili malinawon, sila sa bukid, pero dili malinawon kadaghan og MPA sa Davao. Yes. So, we also have naapod ni mga ingani na mga eskwelahan sa syudad sa Davao. And for Brigada Eskwela, sila to ang ako ang gibisita sa itong mga pinakalagyo na mga barangay o pinakalayo na ako na eskwelahan. Maupod daw ang pamatanan sa ilaha pag maato ko sa ilaha. Nga din man mag-community sa kalayo-layo na lugar. Pwede man na magpaduol dito sa highway. Maupod ang ako ang pamatanan dito sa ilaha. But usually settlers, nagapaduol sila sa tubig. Muna ilahang tubag sa ako. Kung asa dool ang sapa, asa dool ang tubig, tungod kay makatanong sila, dito sila mag-create of community. So, yes, muna siya ang example, ang mother tongue-based education. Wapo siya sa konsepto, pero pag abot sa implementation, dili na siya mao. Na ako'y, well, yes, kana. So, di sila makakalali sa ako, kay, Bisaya, lagi ang mother tongue sa Davao, pero kung ang mga anak di man, kuan, istorya o Binisaya. So, that is curriculum and teaching, and then ang update nila is na sila matatag curriculum, ongoing ang ato ang review sa grade 11 and 12, and we are awaiting the hearings in
with the K-12 program. So, ang ato ang department, Department of Education, we are participating in the hearings and we will just await kung unsa ang ilahang amendment sa balaod kung doon naman sila amendment sa K-12 na balaod. But going back to mother tongue-based education, naana may understanding sa Congress na there will be an amendment to the law on the mother tongue-based education. So it will not be the general rule, but only the exception, particularly in IT communities na dili yun makasabot og Tagalog, dili po makasabot og English ang bata. So, mauna siya ang curriculum and teaching strand nato. And then, ang other strand, field operations. HR. Okay. The BHR, ang buta na nila mamoy. Wala na nila kasabutan na nila mamoy. Kasi nga na, anak ko sa ilaha sa HR. Anak ko sa ilaha. Kami, di ba sila kung makalalo sa ako, kaya mabisita mo ko, eskwelahan. So, maistoryan ako ang maestra. So, pag-abot dito sa central office, lahi ang ilahang istorya. So, may nang dito sa ilahang, dili ko din ana ang nagapangitabo dito sa eskwelahan. Dili good yun. Ipa-inventaryo na ako sila. Mingon sila na, okay na ang administrative, auxiliary, ang mga auxiliary tasks. Kini, Tagalog. Yan ako, ma'am. Siguro kano, hindi din na mao. Di ka kukupsirig daw. Di ko na mao cute. So, I asked them, anak ko, pila ba yun ang inyong ginapabuhat, ancillary tasks, teachers. And then, I said, you start with an inventory. Anak ko, di magiging pwede nga kung ano rin madungag ninyo, maurang inyong hangatanan ng solusyon. Iko, inventaryo ninyo, ma'am. Pila ka po ang ancillary tasks. Ilan yun? 56 ancillary tasks sa teacher. That is not teaching work. 56 tasks. Yan akong, imagine ma'am, yung mga pang ipag-worm ang teacher, nga di naman na barangay health worker, di man na nurse, di na medical, di na doktor, kaya yung pang ipag-worm. Ma'am, napabalingkiho ninyo ang maestra, kaya may school-based feeding program. Pagkahuman, mamalingki pa ang maestra, magluto pa ang maestra, magtudlo pa ang maestra. Ikaw, muna ginabuhat sa inahan, sa balay, pero dili na dapat mo ginabuhat sa maestra sa eskwelahan. Diba? And we noticed that many are not even based in law. Yan ako, give me a legal basis. Nga na yung mga ipag-worm ang maestra, asa ang balaod na nagsulti na ang maestra ang mag-worm sa bata. Dili magod kay kuan. Kaparte maguna siya sa school-based feeding program. Kung sa ato pa, og naay dito ang bata, ni nato pa kanon sa ato asang i-worm bago nato pa kanon. Daghan sa problema sa Department of Education can easily be solved by common sense. And their failure to recognize kung unsa ba gyud to na ay basihan sa balaod o sa order o kana lang isugo lang kay nahuna-unaan nga isugo sa maestra. Okay, isa. And we released a department order on this, pero wala na mo klaro na mao niya nga mo ang tumo. Pansin ako nga ang mga maestra kada na ay programa ang local government unit. Kapag mo ikutan na mo ginabuhat sa Davao, na tinalad ko sa ubang lugar, kung ano ang mga maestra may paayusan sa venue, ano ang maestra may pahipuson sa venue, ang maestra pa ang magpadagan sa program, ang maestra pa yun ang mag-intermission number manayo.
katawanan na lang siya, no? Bitaw, wala ginawa because of the absurdity of it all. Pero, dili yun siya tama nga kuan, nga practice. Because ang teacher is supposed to be inside the classroom teaching. Dili siya dapat distracted with other things. The clean classrooms. The previous year, the previous school year, ang gibuhat na mo, magbisita ang mga eskwelahan, magbisita ang mga eskwelahan. Ngalan ko nga, sunod ko classroom. Can't remember asa. Naalito sa ilang wall, ang mga picture. Ang mga picture, sa secretary, sa mayor, sa regional director, sa assistant regional director, nasa sunod sa classroom ha, sa ARD, sa division, at sa pating mga tao sa division, natay ang ana, ang principal, nga pag-ilalong sa principal. Nakaana ko ba nga? Dili dito magkailatanan. Ang kinahanglan yun nato, kinahanglan yun nato ibutang sa classroom, ang atuang kuan, ang atuang ano, na isa ka classroom, BIS. Nasa sunod sa classroom, nakapilit. BIS. Anak ko, sir, sino nag-iyan ang classroom? Sino nag-share niya dali? Ang good na siya. Anak ko, sir, ano mo niyo mo ang ipamilit dili? Na-lesson, na-anak, nanayin ka ng mga anak-anak. Yan na siyang i-require maguna sa mo ang mga custody. Unsay purpose? Isunti nila sa imo nga, unsay purpose? Pagutan sila BIS din na sa imo. So, i-require maguna sa mo ang mga anak ko. Lagi-lagi, wala tayo problema i-require, pero para sa unsa ni, unsay ko ana ni sa mga bata. I-require maguna sa mo ang mga. Ya, wala ko kabalo. Nga si Mickey Mouse, laging ha. Si Mickey Mouse na nagdalag balon na atin sa ilalom. Si Minnie Mouse na nagdalag po sa kabalon na atin sa... No. Because kung bata mo ka, unya, maanak ka, makaanak na ka dito, si Mickey Mouse nagdalag balon, si Minnie Mouse nagdalag balon, wala nang ka dito sa imong maestra. When the focus of the child should be in front, dito sa teacher. And then if you need a visual aid, you bring out your visual aid, you use it, and then pagkahuman mo gamit, itago niyo mo. And then igawa sa po niyo kung unsa na po itong gusto niyo nga makafocus, matunan sa bata. So, ako kayo siyang lalis, yan ako, naglabi ko galing Pilipinas, mag-review lang ang classroom, lalisan pa din nato. Pwede lalisan nato ang performance sa mga bata, nga ano man yung sila dili ka maumubasa, nga ng mga ingana, lalong ba? Lalong gani nga lalis, dili nang lalisan nato, nga maglimpyo tao istilahan, maglimpyo tao classroom. Di nato lalisan kung sila ka classroom, ang ato ang buhaton sa isa ka term sa presidente. So, muna siya, ang ato ang HR, kasi sa concern. Field operations. Ang sa programa sa PLC. Wala sila kibalo kung may nagtapo sa ilalim ko lahat. No? Naghamit daw kaayo programa ang Department of Education, but we hope to be able to help. Tapos ginaingnan ako sila pero ni dito sa central office. Kami, 6 years lang ni kamo, tibuok kinabuhi ni ninyo. So kung dili ta maguna-una karon og mga solusyon sa problema, dili ta mag-innovate sa pagbuhat og solusyon, nga ako magbalik-balik yun niya ang ato ang problema sa basic education. But we hope to be able to institute and implement reforms during the
administration of President Marcos. And we hope that there will be improvement of the performance of our learners. Dili dayon nato na siya makita tungod kay karon pa man ta nagsugod sa pagbuhat sa mga changes o kabaguhan sa paghatag og solusyon sa problema sa basic education. But we hope to see a day, I hope to see a day, bisan wala na ko sa Department of Education nga ang ato ang mga kabatanunan kamao sila nabasa, kamao sila nasulat, makasabot sila kung sa ilang ginabasa o ginasulat o doon na sila ipagmahal sa ato ang nasib. That they will always think first of their country before anything else. They will always think first of their communities before they do anything. And they always think of their families bago sila magbuhat o ilahang mga kinahanglan buhaton sa ilahang kinabuhi. So, mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa isang bansang makabata. Nakalimot ko na ako man din isa ka eskwelahan nga dito istorya din ato din isa ka eskwelahan nga nga dito. Tungo sa isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran.